Los Angeles sa California, nauwi sa aksidente ang pagtugis sa mga pulis sa isang tumatakas na suspect. Pinaharurot ng suspect ang pickup truck na ito para makatakas sa mga humahabol na pulis. Pero maya-maya pa, nawalan ito ng kontrol at kumabig pa kanan hanggang sa tuloy ang mahulog sa gilid ng kalsada. Sugatan ng suspect at isinugod sa ospital. Naharap sa kasong child abuse ang suspect na isang teacher sa school gym. Isang lagdalang daw ni Pangulong Aquino ay pwede nang hiranging national artist si Dolphy. Ayon po yan sa dating executive director ng National Commission for Culture and the Arts. At kapag naging national artist na raw, mabibigyan na ng state burial sa libingan ng mga bayani ang hari ng komedya. Nakatutok si June Veneracion. Hindi na mabilang ang mga parangal na kanyang natanggap. Pero noong 2009, isang mahalagang pagkilala ang nakawala kay Dolphy, ang National Artist Award. Sa kabila nito, nakuha pang magbiro ng hari ng komedya. Ako, hindi ko na iniintindi national artist eh. Okay na lang sa akin to. Kaya bigyan ako nung kaya hindi, okay lang siya. Marami yata kumukontra eh. Salamat. Pwede na sa akin ang kuhan. Ang national arthritis. Pero kung ang dating executive director ng National Commission for Culture and the Arts ang tatanungin, isang pirma lang ni Pangulong Noynoy Aquino, pwede na maging national artist si Dolphy. Sumulat daw siya kay Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. para ipaalam na may 1997 resolution ang board ng NCCA at Cultural Center of the Philippines o CCP na nagsasabing may kapangyarihan ng Pangulo na humirang na national artist kahit hindi pa ito dumaan sa selection process. Ang NCCA at CCP ang gumagawa ng listahan kung sino ang dapat iproklamang national artist. Kaya sa kumpas doon ng Pangulo, pwedeng madaliin ang National Artist Award na magbibigay ng pribilehiyo na gawaran ng state burial si Dolphy sa libingan ng mga bayani. Pero una lang sinabi ng palasyo, hindi sila makikialam sa gagawing proseso ng pagpili. Sang-ayon ako doon sa mungkahin na gawin sa national artist. May proseso kailangan daanan, merong mga pagboboto, debate na kailangan tapusin para bago nila ipadala yung rekomendasyon sa akin at ako'y kututusin ministerial ang role. Parang de facto, our people have given him that kind of a proclamation. You have a popular acclamation. And that is the choice of the president to discern it, and I'm sure he does. If it happens, then the honor of the burial at the Libingan ng Bayani would then be feasible. Dagdag pa ni Guidote Alvarez, noong panahon daw ni dating Pangulong Fidel Ramos, nahirang bilang national artist si Carlos Quirino kahit wala ito sa finalist ng NCCA at CCP. Kaya pwede rin daw itong gawin ni Pangulong Aquino kay Dolphy. Naniniwala rin siyang may sapat pang panahon para magkaroon ng state burial. The grief can be mitigated with this kind of honor. Maging ang anak ni Action King Fernando Poe Jr., sinabing karapat-dapat na gawing national artist si Dolphy. Nahirang din bilang national artist si FPJ pagkatapos niyang sumakabilang buhay. Isang national artist ay dapat magbigay ng inspirasyon at ehemplo sa mga darating na henerasyon o sa henerasyon ngayon. At sa tingin ko naman, 6 na dekada ng paggawa ng obra, pelikula, telebisyon, radyo, pag-awit, pagsayaw, maraming mapupulot na kaisipan sa mga obra ni Dolphy. Isa siyang pioneer. Ganon din ang tingin ni Senador Miriam Defensor Santiago. I nominated Lisa Macuja Elizalde, but that does not necessarily mean that she is on a collision course with Dolphy, because the title of national artist is granted for all the different categories. I think there are more than 12 of culture and the arts. So Lisa can be national artist for dance and Dolphy can be national artist for theater. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Nai-raffle na sa korte ang reklamo ng pamilya Tan Licop laban kina Amalia Fuentes at kanyang anak. Nagbigay rin sa GMA News ang pamilya Tan Licop ng bagong video na anila'y pangaras sa kanila ng aktres at anak nito. Naniniwala naman ang kampo ni na Amalia
na nasa panig nila ang katotohanan. Nakatutok si John Consulta. Sa video na kuha ng pamilya Ligop noong July 3, makikitang nasa loob na ng inuupahang bahay ng mga Ligop si Amalia at kanyang anak na si Gerard. Dito raw pinawalan ng mag-ina ang masasamang salita laban sa pamilya Ligop at mga tauhan. Nasundan daw ito ng paglusob ni Gerard ng madaling araw ng July 4. At nauwi sa pagbasag ng paso sa labas ng bahay ng mga tenants. Sa CCTV ng hapong din yun, bumalik daw si Gerard na may dalang aso at asul na payong habang inaabangan ang pagdating ng pamilya Ligop. 3 sasakyan raw nakasakay ang iba pang kasama ng kampo ni Amalia. Pagdating ng sasakyan ng mga Ligop, bumaba si Peter Tan Ligop para kausapin si Gerard at Amalia na sakay ng pulang sasakyan. Pero maya-maya lang, lumapit si Gerard sa direksyon ni Rosemary kasama ang kanyang aso. Kasunod na ang mainit na pagdetalo. Ilang saglit pa, makikita ang pagbaba ni Amalia sa pulang sasakyan at pagdampot sa kulay asul na payong. Sumali sa pagkatalo nina Gerard at Peter. Maya-maya lang, nauwi na sa sakitan at paghampas daw ni Amalia ng payong kay Peter. Kanina, naraffle na kay Prosecutor Michael Katakis ang mga reklamong frustrated homicide, grave threats at slander at grave oral defamation, isinampa ni Rosemary Ligop laban kay Amalia Fuentes at Gerard. Kapwa naniniwala naman ang abogado na magkatunggaling kampo na nasa panig nila ang katotohanan. Lalabas daw ito kapag naiharap na ang mga ebidensya. Buo dapat ang ilabas nila kasi kung putol-putol, makikita rin naman ang korte yan eh. Kung halimbawa mamasasampa tong kasong to, bakit naputol? Nasaan yung kapiraso? Nasaan yung nawala? Baka yung nawala ang pinaka-importante. If you're telling the truth and you have the truth at your side, you'd be very confident that eventually you will be vindicated of what happened. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Isang mag-asawa ang nahabag sa isang bata na nakita lamang nila sa tabi ng kalsada. Panoorin po ninyo kung paano naantig ng batang ito ang kanilang puso. Walang katiyakan ang hapong iyon para kay Rico J. Hindi niya malaman kung anong oras makakapasok ng paaralan dahil sa kawalan ng masasakyan. Isang taga-Quezon ang nakapansin sa kalagayan ni Rico J. Naawa naman yung asawa ko, isinakay niya. Sabi niya gano'n. Tapos inalam niya, kung inahatid na niya sa school ni Rico J, tinandaan na niya kung saang school. Hinanap niya doon yung pangalan ng Rico J at inalam niya dito pala nakatira. Dahil sa pag-aalala kay Rico J, inilapit ni Gloria at Jose ang kalagayan ng bata sa GMA Kapuso Foundation. Agad naman nating sinadya ang lalawigan ng Quezon para alamin ang tunay na dahilan ng sinapit ni Rico J. Sa kubong ito, nakatira ang pamilya Duran. Ako nung laki na po ang tiyan ko, sabi po ng midwife, ay hindi daw po pwedeng hindi ako magpasika, pero wala po kaming pira. Meron nagkasakit po ba kayo nung buntis? May nainom na gamot? Meron po sa ubo. Sa ubo? Sa ubo lang. Ilang tableta po yon? Marami po akong nainom. 11 taong gulang na si Rico J, subalit nananatili pa rin siya sa grade 1 dahil sa malaking bukol na pumagitna sa kanyang mga mata. Tila ng labo ang kanyang paningin kaya't hirap na siyang magsulat. Sa bawat araw, tanong ni Rico J kung kailan tuluyang maaalis ang bukol. Subalit sa pagtitinda ng walis tingting lamang umaasa ng mapagkukunan sa araw-araw ang kanyang pamilya. Sabi po niya, gusto na daw po niyang ipa-opera. Pero ang sagot po naman, paano kako natin maipa-opera? Wala pa naman tayo kakong pang-opera. Kaya't bilang pangunang tugon,
Isinangguni natin sa espesyalista ang karamdaman ni Rico J. Ang tawag namin dyan meningocele. Sa CT scan nakita natin na may butas yung bungo sa harap, kaya lumabas yung tubig at saka yung konting parte ng utak papalabas doon sa bukol. I advise na kailangan talagang maoperahan para masarado yung butas sa buto. Re-refer natin siya sa plastic surgeon, no? Para matingnan, ma-assess yung mata. Kasi nga magkalayo yung mata niya eh. Sana po ay bigyan po ninyo kami ng kaunting tulong para maipa-opera na po ang aking anak. Saludo po kami sa mag-asawang Cruz sa kanilang taus-pusong pagmamalasakit sa isang batang hindi man lamang nila kaano-ano. Gayon din po kay Doktora Annabel Alcarde ng East Avenue Medical Center na siyang sumusubaybay sa kalagayan ni Rico J. Baka po nais inyo magbahagi ng tulong para sa nalalapit na operasyon ni Rico J. Maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan o mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Samantala, bilang pakikiisa po sa National Disability Prevention and Rehabilitation Week mula July 12 hanggang July 17, kami po ay magkakaloob ng wheelchair sa unang 50 kapuso na nasa 10 hanggang 50 taong gulang. Tumawag lamang sa mga numerong naka-flash po sa inyong television screen bukas araw ng Biyernes mula alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Paalala po, tumawag lamang po, hindi kailangan magtungo sa aming tanggapan para makapagpatala. Susunod, nahuli kam. Babae ginamit ang anak para makapagnakaw. Yung video na yan ay patok ngayon sa internet. Mga namimingwit ng isda. Ayan, tignan nyo. Binulaga ng isang pating. Gulat nila. Concert ni Nicki Minaj sa lungsod ng Pasay. Ayan, dinaksa. Tututukan natin sa pagpapatuloy ng 24 oras.